ko ang buhay ko. Kung sa tingin ninyo nagsisinungaling ako kahit sino man sa inyong congressman na ito, magbigay kayo. Ipasupinan niyo ako, uwi ako ng Pilipinas para umupo dyan sa kongreso at sabihin ko sa inyo kung at sabihin niyo sa akin kung nagsisinungaling ako o hindi. Mali kayo, maling-mali. Bagay. So doon ang problema. Okay? Legalized corruption. Okay? Pero mali nga. Kasi, pag diniklara nila yung savings na yan, justified pa rin na humingi sila ng ganong amount. Okay? Gets ninyo? So, ngayon, 39.7 million lang ang expenses. Sabi nila yan, ha? Under oath nila sinabi yan. Tapos, hihingi sila ng budget next year ng 1,399,000,000. Hindi pa pwede yan. Mali. Maling-mali. Mali ang patakaran. Ito ay legalized corruption. Oh, sinong congressman ang magsasabi sa akin na mali ako? Sabihin nyo nga. Meron? Meron ng kayo nga mga friends, meron na bang congressman na nagsabi na mali ang sinasabi ni SAS? Wala, 'di ba? Wala. Kasi tama yung sinasabi ko. Okay? Ngayon, itong mga congressman na ito, na nananalig sila sa inyo, na wala kayong pakialam. Yun. Nandun sila. At magpapatuloy itong ganitong sistema hanggang hindi ito mababago. By force. Dapat ito ay baguhin by force. Dahil ang pera na dapat pinapakinabangan ng taong bayan in the form of government service, hindi yung mga ayuda ni congressman. That's not government service. I'm so sorry. Ang mga ayuda ni congressman at senator ay hindi government service. Ang government service ay ito ay ang serbisyo ng public hospitals, serbisyo ng state universities and public schools, serbisyo ng mga Metro Aid, serbisyo ng mga polis, serbisyo ng mga militar, serbisyo ng kung sino-sino pa na nagdi-deliver ng serbisyo ng gobyerno. Ang ayuda ni congressman at senadora, hindi po yan serbisyo ng gobyerno. Huwag po tayong maglokohan. 2023 na po. Yang politika ninyo ay politika pa nung panahon ni Cory. Tama na, sobra na. Ayaw na namin ng ganyan. Kaya nga ayaw ng dilaw eh. Ganito ang patakarang dilaw. Okay? Tigilan na itong patakarang dilaw na ito. Dilaw na dilaw kayong lahat. Mali ito. Maling-mali itong patakaran na ito. Ngayon, iaalay ko ang buhay ko. Kung sa tingin ninyo nagsisinungaling ako kahit sino man sa inyong congressman na ito, magbigay kayo. Ipasupinan niyo ako, uwi ako ng Pilipinas para umupo dyan sa kongreso at sabihin ko sa inyo kung at sabihin niyo sa akin kung nagsisinungaling ako o hindi. Mali kayo, maling-mali. Hindi totoo. Mga friends, hindi totoo na walang pera ang gobyerno. Ang pera ng gobyerno ay nasa maling basket. Nakatiwangwang at nanakawin lang. Can you imagine, ang actual expenses mo ng traveling, 39.7 million? Tapos ang hinihingi mong budget, 1,399,000,000? Oh, nasa ang katarungan dyan? Malinis ba yan? Gawain ba yan ng hindi magnanakaw? Diba? Guys, yung mga magulang dito, kung ang anak ninyo ay humingi ng budget, let's say 5,000 pesos. Pero ang tunay na gastos lang pala ay 1,000 pesos. Pag humingi ba sa inyo at uli yung anak niyo ng budget, bibigyan niyo uli ng 5,000? Syempre hindi. Ang bibigay niyo sa kanya mas malapit dun sa 1,000. Pwede niyo doblehin yung 1,000 for contingency. Pero hindi mo ibibigay 5,000. 1,000 lang pala yung gastos mo eh. Diba? Yung mga magulang dito, tama ba ako mali? Tama ba ako mali? Yung mga magulang dito. Sige nga, sino sa inyong mga, tama, sabi ni Den, tama, yes. Diba? Kita mo? Tama diba? 39.7 million lang pala ang travel expenses ninyo. Okay? Sabihin natin for up to this moment,
So bakit kayo humihingi ng 1,399,000,000 for 2024 for travel expenses? 39.7 million lang pala kailangan ninyo. So dapat, siguro kung generous ako, dapat ang ibibigay ko lang sa'yo 100 million for 2024. Hindi 1,399,000,000. Tarantado. Sino yan? Ano kayo? Anong logic yan, mga congressman? Hindi ba yan logic ng magnanakaw? O, ano? Hindi ba logic ng magnanakaw yan na ang talagang ang nagagastos ang pwede nyo ang magagastos nyo lang pala sa isang taon ay 39.7 million. Tapos ang hihingi ninyong budget for 2024 ay 1,399,000,000. Gawaing magnanakaw yan eh. Oh, kupit. Kaya gusto nyo ng ganung kalayo at alam ito ng mga estudyante, di ba? Alam ito ng mga estudyante. Nahihingi ka ng budget na malaki, tapos hindi mo sasabihin sa magulang mo yung tunay mong ginagastos para yung tira, kupit mo na. Di ba? Oh, Diyos ko dahil, lahat tayo naging estudyante, alam natin itong gawain ito. Tama? Yung mga naging estudyante dito, di ba? Ganyan tayo nun sa mga magulang natin. Halimbawa, ang school project, 150 pesos. Siyempre, tapos hihingi tayo, sabihin natin, 300 pesos. O, kupit na natin yung 150 pesos. So, ganoon ang kanila. Diba? Ganoon ang gawain. Tama? O, kita mo si Sin, natatawa eh. Diba? Alam yan ng mga Pilipino, kupit, gawaing kupitero yan. Ang gastos mo lang, 39.7 million. Tapos hihingin mo sa taong bayan is 1,399,000,000. Kupit! Gawaing kupitera. O. Tapos kayo, papunta-punta pa kayo ng simbahan, padasal-dasal, pakita-kita nagdadasal, ugok. Hindi naniniwala sa inyo ang Diyos na malinis ang mga budhi ninyo. Kung ang inakupit na kupit, gawaing kupitero. O, 'di ba? Yung mga estudyante, 'di ba? 'Di ba ganyan 'yan, 'di ba? 'Di ba? Lahat naman tayo naging estudyante ng mga bata tayo kaya alam natin tong gawain na ito. School project, 150 pesos. Pagpunta kay nanay, kay tatay, tay, nay, kailangan ko ng 300 pesos. Pero ang school project lang pala 150 pesos. Kupit. Yung natira, kupit na natin, di ba? Ganyan din kayo sa Kongreso. Ang actual ninyong gastos ay 39.7 million. Ang hihiling, pero ang budget ninyo, 2,066,000,000. So yung natira, kupit. Kupit ito. Ngayon kung hindi ito kupit, ipaliwanag ninyo sa amin ano ang logic na ang gastos nyo lang pala sa travel expenses ay 39.7 million. Pero ang hinihingi ninyong budget next year sa travel expenses ay 1,399,000,000. Oh, ang layo, mga congressman, ang layo ng 39.7 million sa 1,399,000,000. Yung hinihiling ninyo na pera sa taong bayan, 1,399,000,000, ang layo sa actual ninyong gastos na 39.7 million. Tangina, yan ay gawain ng mga estudyante noon. Kupit. Alam namin yan, lahat ng estudyante alam itong modus operandi na ito.